Infinix Hot 40 Pro versus Tecno Spark 20 Pro. Ano nga ba talaga ang pinaka-best na below 8,000 pesos na pwede nyo mabili? Well, medyo late na ako dito guys. Dahil akala ko alam nyo na etong dalawang phone na to ay same na same lang. Yes! Wala na, tapos na yung video. Oh, wow! Ayun nyo pa rin maniwala? Well, tingnan natin ngayon dahil nga pag-usapan natin tong dalawang to and ikukumpara na lang natin silang dalawa. Yes, na lang. Huh? Kaya naman kung nandito sa dalawang phone na to yung pinagpipilian nyo, well definitely watch this video dahil nga magsisimula tayo. In 3, 2, 1, let's go! What's up guys, I am JP and this is JDin TV. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe, well definitely subscribe now dahil nga meron tayong monthly phone giveaway. So sayang naman kung hindi kayo makaka-join, kaya naman subscribe na. Now, taking a look at its build quality, makikita nyo naman guys, parehas na talaga. Meron silang mga iPhone look na kung tawaging iPhone copy. But yun na, kung makikita nyo dito sa kanilang likod guys, meron tayong tatlong camera at meron nakalagay na 108MP sa kanilang mga camera. The only difference lang na nakita ko dito guys is that medyo mas malaki yung dimension ng camera module ng Infinix Hot 40 Pro and malaki din yung kanyang flash dito guys. Kumpara dito kay Tecno Spark 20 Pro na medyo maliit lang. Yung design and build quality is halos magkaparas lang dahil nga meron silang plastic back, plastic frame, and glass front. Dito sa ibaba makikita natin na meron silang 3.5mm port, Type-C port, speaker grills, and sa right side naman nakalagay ang kanilang mga power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side nakalagay yung kanilang mga SIM card tray na naglalaman ng 2 SIM card plus 1 SD card. So, expandable po etong dalawang phone na to. And sa top naman, makikita natin dito yung kanilang mga secondary speaker. So, sa halagang 8,000 pesos below guys, meron ka ng dual speaker dito sa dalawang phone na to. Now, ano nga ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Pagdating dito sa build quality guys, wala talaga. Same sila na meron silang mga front flash. Same din sila ng dimension. Like, look at that. Parehas lang po. Same din sila na merong mala iPhone na front. So overall, pagdating sa build quality guys, tabla silang dalawa dito. Ngayon, display naman. So pagdating dito guys, wala pa rin pinagkaiba. Huh? Diyos ko naman, bakit ko pa ginawa tong video na to? I'm out, man. Dito guys, meron silang 6.78-inch IPS LCD display with 120Hz refresh rate and up to 500 nits of peak brightness. Also, dahil nga meron na silang 1080p Full HD Plus display, yung mga pinanonood mo na mga videos, movies, you will surely enjoy that with these two phones. Dahil nga malaki sila guys, and mabilis din. And alam ko naman na yun yung gusto nyo. Malaki and mabilis equals perfect. What? Diba? Ha. Boring! Overall, kahit na anong test ko dito guys sa kanilang display, like yung pag-scroll, pag-turn up all the way ng mga brightness, same na same lang talaga sila. Like kung ano yung nasa kanilang mga specifications, ganon na ganon talaga yung pinapakita ng display sa akin. And also, again, katulad ng sinabi ko kanina, meron din silang mga magic ring dito guys. Like eto sa top, diba? Parehas lang talaga sila. So if you want a better display at this price point, I suggest you guys to look at these two phones. Maganda na talaga to. And again, pagdating dito sa display, tabla silang dalawa. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ng dalawang phone na to. So, dito guys, same pa rin. No. Meron silang Android 13 with MediaTek Helio G99 and octa-core CPU up to 2.2 GHz with Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanilang mga GPU. So, same na naman. Ano ba? Grabe naman to. Parang paulit-ulit na ako dito guys. Parehas din sila. Meron din silang 8GB of RAM that is expandable up to 16GB with 256GB of storage. Ang laki na nun. Napaka-goods na talaga ditong dalawang phone na to pagdating sa gaming. Like yung mga Mobile Legends, Call of Duty. Pwede ka na maglaro dito sa dalawang phone na to guys. As you can see, napaka-smooth na paglaro dito. Wala talagang problema. And overall, wala talagang napansin na difference with these two phones. Dahil nga guys, again, para sila ng specifications, para sila ng hardware
hardware. Kaya naman pagdating dito guys sa akin pagtetest, same na same din talaga sila ng result. So overall, if you want a phone na merong malaking RAM, malaking storage, and okay na din na performance for the price of 8,000 pesos, well definitely, you can go either these two phones. But dito kay Tecno Spark 20 Pro guys, meron kang option na 12GB na base RAM kumpara dito kay Infinix Hot 40 Pro na up to 8GB lamang. Pero guys, yung 12GB nito is mas mahal talaga, like 8,000 plus na. So overall, pagdating dito sa performance guys, it's a tie na naman dito sa dalawang phone na to. At ngayon, pag-usapan naman natin yung kanilang mga battery. So dito guys, si Infinix Hot 40 Pro ay meron ng 5,000 mAh battery with 33 watts of fast charging. While si Tecno Spark 20 Pro naman ay meron pa rin 5,000 mAh battery with 33 watts fast charging. So, inulit ko lang para mahaba yung video. Yeah, boy. But, yun na nga guys, same na same din sila. Ewan ko nga kung bakit ako nakaabot dito sa part na video na to. Hindi ako sure bakit ko pa kinumpara tong dalawang phone na to. Parehas nga lang sila. Different brand lang. Pero, kung fan ka talaga ng mga brand na to, alam mo na yung Tecno and Infinix ay sister company lang. Magkaibang pangalan lang, pero same lang yung daddy nila. Now, yes, last part na. Camera naman, pag-uusapan natin. So, pagdating dito guys, meron silang 108MP main camera with 2MP macro and 0.08MP na dagdag lens. Pagdating naman sa kanilang mga selfie camera, meron silang 32MP selfie camera. Ang laki nun. Angas naman. So, if you want to take photos with either of these two phones, guys, maganda talaga yung makukuha ninyo. Like, legit. Especially kapag 108MP mode yung ginamit nyo, napaka-sharp talaga ng picture na makukuha nyo with these two phones, guys. Like, kahit na i-zoom pa ninyo, kapag yun yung mode na ginamit nyo, guys, hindi talaga siya mawawalan ng quality. So, yun yung purpose ng 108MP. Kahit na i-crop nyo pa yung photo, hindi siya papangit. Hindi katulad ng mga ibang phones na kapag kinap nyo yung photo, papangit na agad, o di ka naman low quality na. Dito sa dalawang phone na to, guys, kapag ginamit nyo yung 108MP, hindi na mangyayari yun. So, napaka-goods, diba? Ngayon, sa selfie camera naman, ngayon kapag color, details, and other things naman yung pag-uusapan natin sa kanilang mga photos, same na same lang talaga si Infinix Hot 40 Pro and Tecno Spark 20 Pro. Like, kapag kinuha natin yung mga label nila, hindi mo talaga masasabi which is which. Dahil nga, parehas na parehas yung kanilang mga software, guys, and kung paano nila i-develop yung kanilang mga photos. So, same na same lang talaga. Ngayon, sa selfie camera naman, I could say the same. Like kung ano yung nasabi ko kanina. Napaka-high quality pa rin talaga dahil nga 32MP. So, kahit na i-crop mo siya ng konti, ganon pa rin yung kanyang quality. So, kapag mahilig kayo mag-selfie dito guys, dito sa dalawang phone ito, same na same lang talaga sila. Na natural, magandang tingnan, and hindi mo na kailangang i-edit pa. Isang picture mo lang sa dalawang phone na to, pwede nyo na kagad i-my day. Like, maganda talaga siya. Also, napakarami rin ng mga pagpipilian nyo ng mga mode dito guys. Like yung super night mode, beauty mode, portrait mode, and so on. Pero yung super night mode guys, napakaangas talaga dahil nga parang binabrighten niya talaga yung mga dark spots, especially if you're taking a photo sa mga madidilim na lugar, which is, yun naman talaga yung purpose niya. But, yun na nga guys, overall, same na talaga etong si Infinix Hot 40 Pro and Tecno Spark 20 Pro when it comes to its camera. Dahil nga, wala lang. Same lang talaga sila. Ngayon sa video quality naman, etong dalawang phone na to can take up to 1080p at 60fps sa kanilang mga back camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanilang mga selfie camera. And ngayon, para makita ninyo yung difference, try natin. So, eto na nga guys yung video quality using the Infinix Hot 40 Pro. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, eto naman yung video quality using the Tecno Spark 20 Pro. So, ano sa tingin nyo? Sinong mas okay? Comment down below. Now, try naman natin yung kanilang mga selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Infinix Hot 40 Pro. So, ano sa tingin nyo? Parang gwapo dito ah. Comment down below. Now, eto naman guys, yung selfie video camera ng Tecno Spark 20 Pro. So, ano sa tingin nyo? So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Correction nga pala guys, 1080p at 60fps pa din yung pwede nyo makuha sa kanilang mga selfie camera. Which makes sense naman dahil nga 32MP sila. And as far as nakikita ko dito guys, yung difference lang is that medyo dark po yung color ng video quality sa back camera ng Tecno Spark 20 Pro kumpara dito kay Infinix Hot 40 Pro na medyo light po
yung kanyang colors. Now, I don't know guys kung sa display lang ng dalawang phone ito, but yun na nga yung difference nilang dalawa so far. And depende naman yun sa inyo kung ano yung mas trip ninyo, yung mas dark ba and saturated or light and medyo hindi masyadong saturated. Overall, pagdating dito sa dalawang phone ito guys, ay same na same lang talaga silang dalawa. Like, tabla talaga sila kahit sa anong parte mo pa i-check. Ang tagal ko na ngang tinetest etong dalawang phone ito and ngayon ko lang silang naisip na ikumpara. Dahil nga, same na same lang talaga sila. Like, for the sake lang na makita ninyo na same lang talaga sila. The only difference is yung kanilang price. So, nakita ko dito sa Shopee guys na the Infinix Hot 40 Pro only costs 7,599. While si Tecno Spark 20 Pro naman ay nagko-cost ng 7,999. So meron silang difference na 400 pesos. So you should take note guys na kung hindi naman talaga ganun kalaki para sa inyo yung difference and mas gusto nyo yung color na nandito kay Tecno Spark 20 Pro, then you should go. Pero kung mas trip nyo naman yung mga colors na available sa Infinix Hot 40 Pro, then pwede na to para sa inyo. Wala talaga silang difference. Like, legit. Yung weight, height, same na same lang talaga. Same exact phone with different branding. Kaya naman, you can never go wrong to choose between these two phones. Pwede na talaga ito for its price. So, that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo and I hope na medyo malinaw yung video natin ngayon. Dahil nga, sa pagkakalam ko, kahit ako, na-confused na. So that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTing TV. Thank you for watching and God bless. Bye bye.